kapatid, sa ating banal na pagdiriwang na ito, sama natin sa ating pananalangin ang ating pasasalamat at natatanging kaibigan ng mga sumusunod at ng kanilang pamilya. Rafael, Flor, Odette at Yvette Eugenio, Brian at Jasmine Ju, pamilya David at De La Cruz, Cecilin Rivera, Rosemar Paming, Milet Ramos, Dennis at Nery Santos, Danilo at Emily Sebastian, Alex at Chi Magdaroo, Michelle Esteban, Dante at Maris de la Cruz, Aurora Silungan, Lourdes Hilario, June at Soli de Rosario, Elma Nagmador, Jean Silungan, Noela Zeni Galvez, Dr. Marat Marito Lentido, Dr. Abisay Manaag, Kelvin Maximo, Vidal at Marieta Quirol, Ricky at Avit Magpo, Celia San Felipe, Edgardo Aida Punanan, Renet Levi de Leon, Bel Arcagating, Alicia Arcega Crucis, Antonio at Evelyn Salazar, Celine Dominic Nicolas, Cesar at Lolita Nicolas, Edwin at Aida Gumapas, Daria Teresa at Ramon Valenzuela, Jana Teresita Edelun, Antonio at Victoria Sanchez, Christopher at Janet Do, Vida Digolo, Janet P. Pascual at Hindi ng EDB Community, Reverend Father Pino Pensuli, Bishop Dennis Villarojo, Ivy Brigino, Wilfredo at Cristina Pascual, Herrera Family, Marian Basco, Darlia Gemma Riogelo, Guerrero Tanael, Evan Gabriel Herrera, para sa kaligtasan ng mga sumusunod at ng kanilang pamilya, mga kasapi ng Diocese of Columbus Solitary Council 6737 ng Bustos, Bulacan at ng Catholic Women's League ng Lawak May Kawayan, Bulacan, Mamerto Bunag at Emma Bunag, Lito at Karen Berhel de Dios, mga bandang palataya ng Barangay Pulos sa Rafael, Bulacan at ng Barangay Cambaog, Bustos, Bulacan, mga manggagawa sa Philippine Ports Authority Head Office and PMO, Edwin at Josie Lazaro, Dean Mendoza, Danisi Melo, Danilo Placido, Victor at Divina C, Dina Saavedra, Jody de Alamarfil, Leon Celestina Tiyu, Architect Bernard at Eda de Guzman, Adriano Sanchez, Camila Lazaro Aquino, Piling Villanueva, Nick at Evelyn Rivera, Arman at Ili Isma, Rowena Villedo, Jen Tabani, Josie Brillantes, Julian Doris Pilehera, Yolanda Basihan, Gaspar Susan Dumaday, Denise G. Bunag, Amy Ferry Manalo, Gima John Alingen, Emelita de la Cruz, Reynante Davao, Ivy Lorraine, Gigi Bautista Alejandro, Yvette Barrera, Dr. Unaysa Catrina Monera, Maria G. Adap, Dr. Ken Adap, Jaime Jovian Cruz, Dr. Chester Calapis, Dr. Alan Yvonne Guevara, Dr. Caroline Enriquez, mga doktor at medical staff ng Ardilla Fatima Hospital sa Valenzuela City, Santo Niño Hospital sa Bustos, Amang Rodriguez Memorial Medical Center sa Marikina City, Region 2 Trauma and Medical Center sa Mayumbong, Nueva Vizcaya, Brigino Hospital, Skyline Hospital, Qualimed Hospital ng lungsod ng San Jose del Monte, lahat ng mga frontliners sa pagsumpos sa pagkalat ng salot ng COVID-19 at hindi na mga kawani ng pamahalang nasyonal at lokal, lalo na ng lungsod ng San Jose del Monte. Para sa kagalingan nila, Alan Casuyon, Adela Mutu, Anita Lopez, Eloisa Villamil, Eric Emaroy, Corazon Rodriguez, Alicia de Vega, Samantha Osea, Capistrano Manegro, Timoteo Rueda, Jose Ingat, Aris An San Miguel, Corazon Donato, Quirino Cristobal, Cielo del Mundo, Marian Marvilla, Jojit Santiago, Mark Joseph Bernardino, Benjamin Valerio, Enrico Villanueva, Lito Soriano, Adriano Santos, Rami Manaag, Roberto Navarro, Minda Saison, Renal Niño Salvador, Lucy Dita Paming, Dr. Benjamin Miranda Jr., Sam Ingal, Reggie Garcia, Dolores Rojero, Feli Victoriano, Alvin David, Nathan at Celine at Flora Habala, Judaline at Linda Bojador, Nionico Hailay Tulin at Jan Lincoln Bayuda. Para sa karawan nila si Sinando Batingan, Monique Bendicio, Annalyn Viñas, Tony Floro, Lilia Beltran, Marina del Rosario, Marvin Pascual, Julie Rose Juliano, Argel de la Cruz, Clarissa del Rosario, at para sa kapayapaan ng kaluluwa nila Louis J. Celso, Emiliana, Gaton, Emilda, Teresita, Angel Divina, Nelson, Sion, Maria, Nino, Cirilo, Felino, Akang, Yoli, Saldi, Leon, Amado, Enrique, Gleserio, Rizal Denise, Dan Elizer,
Jessie Francisca Estanislao, Ricardo Cederonia, Viviana Gil Sila, Isabela Leticia Evelyn, Alfredo Eric Nicolas Nelson, Frederick Raquel, Dean Puloy, Flor, Marisa, Celia, Rufo, Epifania, Andres Roman Maura, Protasio, Susana, Tanasia, Nestor, Maria Teresita, Ima Concepcion, Jaime, Chidora, Jose, Maricel, Marian Angelo, Enriqueta, Alejandro, Maximina, Domingo, Sofia, Roy, Justin, Lucina, Felisa, Pedro, Felino, Romeo, Maria, Ricardo, Jose, Romel, Daisy, Jocelyn, Rosa, Domingo, Jose Pipito, Magdalena, Felicidad, Agustin, Martin, Mark, Marie Mercedes, Antonia, Reynaldo, Romeo, Raimundo, Minerva, Cesar, Nemesio, Malu, Antonin, Dennis, Teresina, Remedios, lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio, hindi ng mga mayamang mga rito ng Diyos na Malolos, at ng mga doktor at frontliners, at mga naging biktima ng salot na COVID-19. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaaliwanagan ng Diyos, kaya lumulog tayo sa mawaling Panginoon na nagpapatawad sa atin ng lubos. Sinubong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalanan magsisi, Kristo, kaawaan kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakalugluka sa kanya ng Diyos, Ama, para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ang madaming makapangyarihan, nililiwanagan ng iyong maasang ilaw, ang mga naniligaw na iyong pinababalik sa daan, para ikaw ay matagpuan. Ang mga kabilang sa nananalig sa iyong anak, ay pagkalooban mo makapagwaksi sa tanang salungat sa ngalang Kristiyanong sa iyong tinanggap, upang ito'y talaga mapangatawan ng ganap sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Isaías. Noong mga araw na iyon, nagkasakit ng malubha si Ezekias. Kaya siya dinalaw ni Isaías na anak ni Amos. Sinabi niya sa hari, ang utos na ito ng Panginoon, ipatawag mo ang iyong sambahayan at gawin mo na ang iyong mga huling habilin, sapagkat hindi ka na gagaling. Pagkarinig nito, umarap siya sa dingding at nanalangin, O Panginoon, alam mo kung paano ako namuhay sa iyong harapan. Naglingkod ako sa iyo ng tapat at ang ginawa ko'y pawang nakalulugod sa iyong paningin. Pagkatapos, nalangis siya ng malakas. Nagsalita uli ang Panginoon kay Isaias. Wika sa kanya, sabihin mo kay Ezekias ang sinasabi ng Panginoon, ang Diyos na iyong ninunong si David. Nakita ko ang iyong pagluha at narinig ko ang iyong dalangin. Kaya 15 taon ka pang mabubuhay. Hindi lamang iyon. Ikaw at ang lungsod na ito'y hindi maano, pagkat ipagtatanggol ko kayo laban sa hari ng Assyria. Si Isaias ay nagpakuha ng pagtapal na igos para sa bukol ni Ezekias. Gumaling naman ito. At itinanong ni Ezekias, ano ang magiging palatandaan na ako'y maaari nang umakyat sa templo? Ito ang palatandaan na ibibigay sa iyo ng Panginoon para patunayan tutok din niya ang kanyang pangako. Ang anino sa arasan sa palasyo ni Haring Akas ay pababalikin niya ng 10 guhit. At gayon nga ang nangyari. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Buhay ko iyong iniligtas, pag-iral ko'y walang wakas. Buhay ko iyong iniligtas, pag-iral ko'y walang wakas. Minsa'y nasabi kong, sa katanghalian ng buhay ko, ako ay papanam. Sa daigdig ng patay, ako ang masasadlak upang manatili roong walang hanggan. Buhay ko iyong iniligtas, pag-iral ko'y walang wakas. At nasabi ko hindi na makikita ang Panginoon at sinumang nalubuhay. Buhay ko iyong iniligtas, pag-iral ko'y walang wakas. Katulad ng toldang tirahan ng pastol, inalis sa akin ng aking tahanan. Ang abang buhay ko'y pinuputol mo,
na tulad ng pera sa isang kabila. Buhay ko iyong iniligtas, pag-iral ko'y walang wakas. O poon, ang mga nilikha ay nabubuhay dahilan sa iyo. Ako'y pagalingin at ang aking lakas sana'y ibalik mo. Buhay ko iyong iniligtas, pag-iral ko'y walang wakas. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, isang araw ng pamamahinga, naparaan si Jesus sa triguhan. Nagutom ang kasama niya mga alagad, kaya't nangipil sila ng uhay at kinain ang mga butil. Nang makita ito ng mga Pariseo, sinabi nila sa kanya, "Tingnan mo ang ginagawa ng iyong mga alagad, bawal iyan kung araw ng pamamahinga." Sumagot si Jesus, "Hindi ba niyo nabasa ang ginawa ni David nang magutom siya at ang kanyang mga kasama? Pumasok siya sa bahay ng Diyos at kumain ng tinapay na doon sa Diyos at pinakain din niya ang kanyang mga kasama. Lamang sa kautusan ng kanin nila ang tinapay na iyon, sapagat ang mga saserdote lamang ang may karapatan kumain iyon. Hindi pa ba ninyo nababasa sa kautusan ni Moises na tuwing araw ng pamamahinga, lumalabag sa batas tungkol sa araw nito ang mga saserdote sa templo, gayon may hindi nila ipinagkakasa na iyon. Sinasabi ko sa inyo, naririto ang isang higit na dakila kaysa templo. Hindi sana ninyo hinatulan ang mga walang sala kung alam ninyo ang kahulugan ng mga salitang ito. Habang ang ibig ko, hindi hain. Sapagat ang araw ng pamamahinga ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng anak ng tao." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Mga kapatid, sa ating mabuting balita ay pinapayag sa atin ng ating Panginoon ang kanyang turo ukol sa araw ng pamamahinga at inisak sa pamumuhay ng bawat isang tagasunod ng ating Panginoon. Sapagat para sa mga Pariseo, para sa mga Hudyo, napaka-importante sa kanila yung araw ng pamamahinga. Sapagat yung araw na ito ay araw na kung saan ang mga tao ay nagpapahinga, hindi po pwedeng magkaroon ng mabigat na trabaho, at sapagat iniaalay nila ang araw nito para sa Diyos. Kaya nga po mga kapatid, para sa Hudyo, ito yung tinatawag nila na araw ng Sabat, na kadalasan nagsisimula ito ng dapit hapon o takip-siling ng Biyernes at natatapos ng takip-siling ng Sabado. Samantalang sa atin namang mga Kristiyano Katoliko, ang ating araw ng Pangili ay kapag Linggo at minsan ay meron pang mga pistang Pangili. Kaya nga po mga kapatid, sa ating pong manalakasunatan, alam natin na naglatag ng utos ang ating Panginoon. At ang mga utos na ito ay nakalagay sa 2 tipak na bato na ipinagkaloob kay Moises. 10 ang mga unang utos na ito na sinamarize ng ating Panginoon sa 2 na lamang, ang mga batas ng pag-ibig. Subalit kung titingnan po natin ang mga utos na ito, pinagkaloob ito hindi para siinin ang mga tao o kaya naman ay ipakita na ganun kagaling ang Diyos. Kaya nga po ang Diyos lamang ang pinaka-focus natin sapagat ang ninanais natin, mapaparangalan natin ang ating Panginoon ng bukal sa ating kalooban. Hindi siya nagmamagaling sapagat tunay niya na siya'y magaling na. Kaya nga po walang makapapantay sa Diyos. Kaya nga po sa unang utos ng Diyos, anong sinasabi sa atin? Ibigin mo ang Diyos ng higit sa lahat. Kaya nga po hindi ito para maging self-centered lamang ang Diyos, kundi ito rin ay para sa atin. Sapagat alam natin, hindi tayo makagagalaw, hindi tayo mabubuhay nang wala ang Diyos. Kaya kung wala ang Diyos, wala rin ang bawat isa sa atin. Sapagat maging ang ating buhay ay galing sa ating Panginoon. Kaya nga walang makapagsasabi sa atin ng kinabukasan buhay ka pa. Walang makapagsasabi sa atin ng kinabukasan magmumulat ka pa ng iyong mga mata. Sapagat hindi mo hawak ang iyong buhay, ang Diyos ay nagmamay-ari ng buhay ng bawat isa sa atin. Kaya yung araw-araw na ikay buhay, malaking pagpapala na galing sa Diyos. Kaya nga kadalasan kasabihan, every blessing is a blessing. Sapagat pagpapala ang buhay na tinatamasa natin. Kaya nga po tayo marapat lamang na umibig sa ating Panginoon, sapagat siya ang pinagmumulan ng lahat ng meron tayo. Ano yung ikalawa na sinabi sa atin na utos ng Diyos? Igalang mo ang pangalan ng Diyos. Huwag mong gagamitin sa masama yung pangalan ng Diyos. Kaya nga gayon din po naman,
kapag ka ikaw ay ginagawa ng mabuti ng iyong kapwa, alam natin, hindi mo rin siya sinasabihan ng masama, sapagat napakahirap naman noon na yung Diyos sa halimbawa ang nagbibigay sa atin ng lahat ng ating kailangan, tapos aanimurahin pa natin yung pangalan ng Diyos. Kaya nga po tayong mga tao, hindi tayo mga hayop. Sapagat yung mga hayop, hindi nila alam yung ibig sabihin ng utang na loob. Pero para sa ating mga tao, tumatanaw tayo ng utang na loob sa mga taong nakagawa sa atin ng kabutihan sa ilang sandali ng ating buhay. How much more sa ating Panginoon na hindi lamang ilang sandali, kundi bawat sandali, gumagawa ng mabuti ang Diyos para sa atin. Hindi tayo mga hayop katulad ng mga aso. Kaya tingnan po ninyo, yung ibang mga aso, pinakain mo na, kakagatin ka pa. Kaya minsan ako po'y nakapag-alaga ng aso, yung aso ko pinakain ko na, akma ko nang kukuhanin yung lalagyan sapagat dadagdagan ko pa. Ang tagal ko nang kasama yung aso, ang tagal ko nang inalagaan yung aso. Magkakilala kami ng aso. Ako ang amo niya, siya ang aso ko. At alam niya ang amoy ko sapagat yun ang pinakamatindi na qualities, isa sa mga qualities ng aso, yung sense of smell. Naamoy ka, kaya alam na ikaw ang amo. Kaya hindi ko naman, lagi naman kami nagkikita nung dati. Kaya alam niya, ako ang amo niya, ako nagpapakain sa kanya. Pero nung akma kong kukuhanin, yung lalagyan ng pagkain niya para dagdagan pa sana yung kanyang pagkain, bigla na lamang ng damba yung aso ko na ito. Mabuti na lamang, mas mabilis ang aking kamay kaysa doon sa kanyang pangil. Kasi kung hindi, patay kang bata ka, sira na ang kamay mo. Bakit? Sapagat nakagat na. Pinakain mo na, kakagatin ka pa. Kaya nga po mga kapatid, tayo mga tao, hindi tayo mga hayop, hindi tayo mga aso. Kaya nga po ang nagpapakain sa atin, tinatalaw natin ang malaking utang na loob ito para sa kanila. Kaya nga po mga kapatid, gayon din ang Diyos para sa atin. Ang Diyos ang nagbibigay ng biyaya, kaya tumatalaw tayo ng malaking utang loob sa Diyos. Kaya nga iginagalang natin yung kanyang pangalan. At yung ikatlo na utos ng Diyos, ito yung tumutukoy sa atin sa mabuting balita. Ipangilin mo ang araw ng Sabat para sa mga Hudyo. Ipangilin mo ang araw ng Linggo at Pistang Pangili para sa bawat isa sa atin na mga Kristiyano Katoliko. Kaya nga po mga kapatid, nagpupuri tayo sa Diyos sapagat tayo mismo ay nagpapasalamat sa lahat ng biyaya na kinakamta natin. Kaya nga po ang pagpupuri na ito, hindi lamang para sa Diyos, kundi para din sa atin. Matuto tayong magpuri, matuto tayong sumamba sa Diyos na gumagawa sa atin ng mabuti. Kaya nga po lahat ng mga utos, ayan, kagaya ng mga sumunod pa, ika-4 hanggang ika-10 utos na kasunod pa, ay para sa atin din, para sa kapakanan ng bawat isa sa atin. Hindi para sa Diyos, kundi para tayo maturuan, para tayo mapabuti, para tayo ay matuto mula sa kalooban ng ating Panginoon. Kaya nga po mga kapatid, sa ating po mabuting balita, sinasabi sa atin, sagrado ang araw ng pamamahinga. Bagamat sa ating mga Katoliko, sagrado ang araw ng Linggo. Subalit mga kapatid, ang pagkakaiba lamang ng araw ng pamamahinga ng mga Hudyo at ng mga Katoliko kapag Linggo, di lamang sa pagitan ng araw, kundi sa paraan ng pagdiriwang ito. Sapagat para sa mga Hudyo, hindi talaga po pwedeng magtrabaho kahit anong mabigat na gawain. Subalit para sa ating mga Kristiyano Katoliko, alam natin na yung araw ng Linggo, ang panawagan lamang sa atin, maglaan ka naman ng panahon sa pagsisimba, maglaan ka naman ng panahon sa pananalangin, maglaan ka naman ng panahon sa pagsamba at pasasalamat sa ating Panginoon. Pero hindi nangangulugan na totally wala kang gagawin. Sapagat kung kapag Linggo ay araw ng pamamahinga sa atin, ay kapag wala ka talagang gagawin, marami tayong mga hindi po pwedeng gawin. At ano po yun? Kaya kapag halimbawa ay gagayahin natin yung mga Hudyo sa araw ng pamamahinga, pagka ito'y inilapat natin pag araw ng Linggo, kapag Linggo, hindi ka po pwedeng mamatay. Bakit? Kasi walang magbibisa sa iyo. Kasi ang dadahilan, araw ng pamamahinga. Kaya kapag may sakit ka, hindi ka po pwedeng magkasakit ng Linggo. Bakit? Walang titingin sa iyo sa ospital. Kaya kapag halimbawa,
manganganak ka, huwag mong itatapat ng araw ng linggo, i-postpone mo muna. Bakit? Walang magpapaanak sa iyo. Kaya kung ilalapat natin yung araw ng pamamahinga na sinasabi ng mga Hudyo sa araw natin ng linggo, na araw natin ng pagsamba, baka pumamaya mas marami ang apektado sa atin. Kaya kapag halimbawa, araw ng pamamahinga, araw ng linggo, ay hindi ka na rin makapagsisimba sapagkat paano naman yung pari, may gawain siya mabigat. Yan ay mabigat na para sa mata ng mga Hudyo. Kaya hindi ka rin makapagdiriwang ng banal na misa. Kaya nga po sa ating mabuting balita, niliwanag ng ating Panginoon. Yung araw ng pamamahinga ay ginawa para sa tao at hindi ang tao para sa araw ng pamamahinga. Ang Diyos ay mas mataas kaysa sa araw ng pamamahinga. Kaya nga po mga kapatid, ano ang panawagan sa atin? Hindi masama na gumawa ng mabuti sa araw ng pamamahinga. Ang masama ay yung gumawa ka ng masama sa bawat araw na narito ka sa lupa. Kaya nga po ang sabi sa atin, gumawa ka ng mabuti nang sa gayon, ang Diyos ay malugod sa bawat ginagawa mo na kabutihan sa Kanyang pangalan. Kaya nga po sa ating mabuting balita, nakita natin yung mga alagad ng ating Panginoon, tinutuloy sapagat kumain sila ng mga ukay, ng mga butil na kanilang pinitas doon sa triguhan. Bakit? Sapagat nagugutom sila. Kaya nga kung susundin natin ng literal yung araw ng pamamahinga ng mga Hudyo, bisin sana ang gagawin na lamang dito, hindi bali nang mamatay ka sa gutom, huwag ka lang makalabag sa araw ng pamamahinga. Pero para sa ating Panginoon, mas mahalaga ang buhay. Mas mahalaga ang tao kaysa doon sa araw ng pamamahinga. Kaya nga po, mahalaga pareho. Kaya lamang, dapat natin makita, ibinabalansin natin yung buhay natin at yung araw ng pamamahinga na para sa atin ay ang araw ng linggo. Kaya nga ang palagi sinasabi sa atin, hindi masama na gumawa ng mabuti kapag tayo ay sumasamba sa ating Panginoon. Hindi masama na gumawa ng mabuti maging sa araw ng linggo. Kaya nga ang sabi sa atin ng ating Panginoon na kanyang pinatutungkol sa mga nasa paligid niya ng mga Pariseyo, ang sabi niya, dapat maunawaan ninyo ang kahulugan ng mga salitang ito. Habang ang ibig ko, hindi hain. Sapagat yung mga Pariseyo, hindi bali nang mapahamak yung iba, huwag lang makasira sa batas ng araw ng pamamahinga. Pero para sa ating Panginoon, mas mahalaga pa rin yung maabang ka sa iyong kapwa, hindi lamang yung ihahandog mo sa araw ng pamamahinga. Kaya nga po mga kapatid, ito rin ang panawagan sa atin ng ating Panginoon. Matuto rin tayo magkaroon ng habag sa ating kapwa, gaya ng sa ating Panginoon. Kaya isipin na lamang natin mga kapatid, lahat tayo mga makasalanan, humingi tayo ng awa mula sa ating Panginoon para patawarin tayo sa ating mga pagkakasala. Pero ang lagi natin titignan, humingi tayo ng awa, pero tinugon tayo ng Diyos ng habag. At malaki ang pagkakaiba noon, sapagat yung isa ay mercy lamang, pero yung isa ay compassion. Yung bubang kapag sinabing awa, yung mercy ay yung bubang naawa ka lang. Halimbawa, meron tayong kaibigan na namatay. Ano sinasabi ng iba? O yung kaibigan mo, namatay na. Ano sinasabi naman ng ibang kaibigan nito? Ang sabi naman nila ay kawawa naman. At ano pa ang sabi ng iba? No? Abay, mahirap na mahirap pa rin namatay natin kaibigan. Ay wala palang pampataon, wala palang pampanibig. Ano yung sasabihin ng iba? Ay, kawawa naman. Tapos, ang sabi pa ng iba, ay yung palang kapamilya nito, mahirap na mahirap din. Kailangan ng tulong. Anong sinasabi ng iba? Ay, kawawa naman. Tapos, anong sabi naman ng iba? No? Mag-contribute tayo para dun sa ating kaibigan na ito. Ano naman yung sinasabi ng iba? Ay, kawawa naman. Naawa ka lang, pero wala kang ginawa. Yan yung mercy lamang para sa iba. Naaawa ka lamang. Yung bubang nakikita mo yung kanyang kanus-tunus na kalagayan, naaawa ka sa sinapit niya. Pero yung compassion, yung habag, mas malalim. Bakit? Kasi sa wikang Latin, yung cum na tinatawag, ang ibig sabihin ay with. Kaya nga po yung compassion is to suffer with. Kaya nga kapag ka po ikaw ay may compassion, mayabag ka sa iyong kapwa, hindi ka lamang naaawa, kundi tinutulungan mo ang iyong kapwa na kaawa-awa sapagat ninanais mo na mapabuti siya.
Kaya nga po, may pagkilos yung compassion, may pagkilos yung habag. Kaya nga po, hindi ka lang naawa, kumilos ka rin. Kaya nga po, wala itong pinagkaiba ngayong pong panahon ng pandemya. Nakakatuwa po yung iba, bakit? Sapagat nung pong panahon ng pandemya, hanggang ngayon, ay lalo na nung mga nakaraang panahon, nakaraang araw, nakaraang buwan, nakakatuwa po yung iba, bakit? Sapagat yung pong isang bata, ano po yung kanyang ginawa? Yung kanyang ginawa, hindi lamang siya naawa doon sa mga affected ng mga ng COVID-19 na ito, ng affected ng salot na ito. Meron pong isang bata ng kanyang ginawa. Yung matagal na niya na iniipon sa kanyang alkansya, pambili ng bisikleta, ano ang kanyang ginawa? Binasag niya yung kanyang alkansya at itong laman ng kanyang alkansya, ipinamigay niya para doon sa mas nangangailangan. Kaya nga po yun yung compassion. Yung po bang meron kang gusto, pero hindi mo na gagawin ngayon, hindi mo na makakamit yun. Parte na ng suffering mo yun, parte na ng sakripisyo mo yun. Bakit? Sapagat merong mas kaawa-awa na ating kapwa na dapat tulungan. Kaya nga po hindi ka lang naawa, nahabag ka sa iyong kapwa. Kaya nga po hindi lamang merciful ang nangyari sa kanya, siya rin ay naging compassionate sa kanyang kapwa. Kaya nga po wala itong pinagkaiba doon sa ating mga doktor, sa ating mga nurses, ano? O pwede naman, nasasabihin nila, kawawa naman yung mga pasyente nila. Pero yung po bang sa panahon na yun, na yung mga doktor natin, mga nurses natin, napakalaki yung tsansa na sila yung unang-unang mahawa sa mga pasyente may kaso ng COVID. Pero hindi pa rin sila tumitigil, hindi pa rin sila tumatalikod sa kanilang gampanin na maghatid ng kagalingan, maghatid ng comfort doon sa mga taong naapektuhan ng salot na ito. Kaya nga po hindi lamang sila nagiging merciful, nagiging compassionate sila sa kanilang kapwa. Sapagat hindi lamang sila naaawa, nahahabag sila, kaya it prompts them para nang sa gayon ay pumilos para sa kanilang kapwa. Kaya nga po mga kapatid, unawain sana natin yung ninanais ng Panginoon. Ang mga batas ay ginawa para sa atin, hindi ang tao para sa batas. At hindi para magbunso sa atin na mas lumago tayo sa ating pakikipag-ugnayan sa Diyos at sa ating kapwa. At lilikin natin ang mga salita na sinabi ng ating Panginoon. Alamin natin ang kahulugan ng mga salita na ito. Habang ang ibig ko, hindi hain. Sana mapuno tayo ng habag para sa ating kapwa. Sana hindi lamang tayo maging merciful, maging compassionate din tayo sa ating kapwa, lalo tigit sa mga nangangailangan. Mga kapatid, manalangin tayo sa pamamagitan ni Kristo at sampayin natin ang amang nasa langit sa ating pananampalataya, pag-ibig at pagmamaging awa. Sa bawat panambika ng ating maitutugon, Panginoon ng awa, basbasan mo kami. Panginoon ng awa, basbasan mo kami. Ang mga Kristiyano saan man, naway hindi maging mga taong ang kilos ay legalismo at panlabas lamang, kundi maging mga taong may puso na ginagawa ang nararapat bilang mga anak ng Diyos. Nanalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng awa, basbasan sa amin. Ang mga bansa sa mundo naway matutong gumalang at tumulong sa isa't isa at hindi magkamitan lamang, kundi makipag-ugnayan ayon sa katarungan at pagkakasundo. Nanalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng awa, basbasan mo kami. Ayon sa udyok ng habag ni Kristo, naway hindi natin hatulan ng mga nagkakamali, kundi bigyan pa sila ng bagong pagkakataon. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng awa, basbasan mo kami. Ang mga may sakit at mga nagdurusa naway tumanggap ng tulong mula sa mga taong may kakayahan at pamamaraan na pag-aangin ang kanilang pinapasan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng awa, basbasan mo kami. Ang mga yumaw naway mamahinga sa kalipunan ng mga banal sa piling ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng awa, basbasan mo kami. Panginoong Diyos, huwag mong kaming hinga ng anumang sakripisyo maliban sa tunay na pagbabalito, tapat na pananampalataya paglilingkod na may pagmamahal. Bigyan mo kami ng lakas at dumito ka sa amin, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ang
Manalangin kayo mga kapatid upang itong paghahari ay maging kalugod-lugod sa Diyos habang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa purihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ang maraming lumikha, tungayin mo ang mga ari ng iyong sumasamong sambayanan at tanggapin mo mga ito para madagdagan ang iyong kabanalan sa mga nanagaling na tunay. Sa pamamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ang madaming makapangyarihan tuloy ng marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ang iyong mga supling na nagtaksil ay nagbabalik kayo sa iyong pag-ibig. Bunga ng malasakit ng anak kong masunuri. At ang Espiritong bigay upang lahat ay tutupin. Kami mga tinubos ng anak kong mahal ay nilubong magtipon at magkapisan upang magsalo sa masiganang hapag ng buhay. Kaysa ng anak mo at ng Espiritu Santo, ang iyong sambahin ay nagpupuri sa iyo. Nagkakapisan ngayon ang bumubuo sa katawan ni Kristo. Nagkakatipon ngayon ang pinananahanan ng iyong Espiritu. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Ang manaming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagpisang pusang loob na maging handog, ginawa kaniya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iyahandog para sa inyo. Kaya hindi naman nung matapos sa kapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago pa lang hanggang tipan. Ang aking dugo ay ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-adalas sa akin. Mga kapatid, ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-adalas, pag-amatay at muling pagkabuhay ng dumana, kaya iniaali namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalos-salos sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, linapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig, kay San Francisco na aming Papa, Tineris naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na hinday na may pag-asang sila muli mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patulihin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kabiyak ng puso. Kaysa na mga apostol at ng lahat ng mga banal na nabuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pag-ibang naman namin ang pagpupuri sa karangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, sa tawagin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Sambahin ang ngalan mo, mapasari ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa
namin kabiyadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinalalabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tumayan mo aming pananampalataya kung aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumaiyo. At sumairin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, ito si Kristo ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Oratio'y Pirata, kaugnay ng COVID-19. Amang makapangyarihan, lumalapit kami sa iyo sa aming pangangailangan. Ingatan mo kami laban sa COVID-19 na lumalaganap sa kasalukuyan at nagiging sanhi ng kamatayan. Tulungan mo ang mga nagsisipag-aral sa kalikasan at pinagmumulan ng salot na ito at kung paano masusugpo ang paglaganap ng sakit na dulot nito. Gabayan mo ang mga kamay at isipan ng mga eksperto sa medisina na mapaglingkuran nila na may puso at kakayahan ng mga may karamdaman at sa mga sangay ng pamahalaan at mga pribadong ahensya na makatagpo ng lunas at solusyon sa salot na ito. Sinasamo namin ang mga dinapuan ng sakit na ito ay mabalik sa kalusugan sa madaling panahon. Kumilos nawa kami sa ikabubuti ng lahat at matulungan ang lahat ng nangangailangan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Maria, takbuhan ng mga Kristiyano. Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel. Ipanalangin mo San kami. Roque. Ipanalangin mo San kami. Lorenzo Ruiz. Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod. Ipanalangin mo kami. San Pedro Apostol. Ipanalangin mo kami. Panalangin tayo. Ang maraming mapagmahal, kaning mga pinapagsalo mo sa piling na banal ay makatanggap naman ng bungang karagdagan ng iyong pagliligtas na aming pinagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.
Sumainyo ang Panginoon at sumayo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Mayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.